Magandang araw po sa inyo lahat. Ang problema niyo po ba ay bungang kahoy na hindi namumunga? O kaya hindi namumulaklak? O kaya mamulaklak man ay hindi nagtutuloy? Tara, solusyonan po natin yan. Let's go! Hello, meron po tayong eksperto rito sa pagsasaka. Ito po si Sir Martin. Magandang araw po. Dahilan, bakit hindi namumunga ang mga punong kahoy? Ang number one dito ay yung sikat ng araw. Baka hindi nasisikatan ng araw mga puno ninyo, o kaya yung mga puno nyo ay masyadong dikit-dikit yung pagkakatanim niya. May mga bungang kahoy. Ang mga bungang kahoy po dito, ang iba hindi namumunga. Kaya ang gagawin po natin, meron po tayo gagawin dito para mamunga ito. Marami yung kadahilanan bakit hindi namumunga yung mga punong kahoy. Lalo na dito sa atin, napaka-productive ng ating lupa, mataba na talaga yung lupa. Pag naitanim ninyo ay masyadong dikit-dikit naman. Kaya hindi siya nakakaporma ng maayos. Kapag ang isang puno ay hindi nakakaporma ng maayos, o kaya dikit-dikit ang puno niya, lalaki ang mga payat. Kasi pag lumalaki mga payat yan, ibig sabihin yan, naghahabol sila sa araw. Yun nga ang maganda rito sa atin sa kabundukan kasi ang ating kabundukan ay sagana. Ibig sabihin mataba yung lupa niya. Kaya wala na kayong problema. Pero ang nagiging problema lang dito sa atin, sa kabundukan, yung kapag nagsisiksikan na yung mga punong kahoy para mamulaklak. Alam nyo mga kahani, meron tayong paraan dyan. Tara, ang una nyong gagawin para mamulaklak ito, ay dapat ito ay gawin ninyo to. Itong tinatawag na, ayan ang tinatawag na pausok. Mga tinatawag sa amin na suub. Kailangan pausukan mo yung mga puno para mamulaklak ito. Ito yung natural na paraan na hindi mo na kailangan bombahin para mamulaklak ang puno. Shout out, Liga Raymonds TV, mabuhay ka! Kapag napausukan nyo na mga punong kahoy, ay dapat ito ay napapausukan nyo na maayos. At pag namumulaklak na lahat, huwag na kayo papausok. Kailangan makahali ito sa mga nagbibigay ng sa kanila, nagbubulaklak. Kailangan may pollination na tinatawag sa mga bubuyog, sa mga paru-paro. Sa natural na paraan lang po tayo. Hindi po tayo gagamit ng chemical sa pagbubulaklak ng mga halaman. Ang gagawin lang natin dito, lalo na dito sa kabundukan, lumalaki silang payat. Ayun naghahabol sila sa araw. 20 feet ang layo. Yan, ang mainam, 20 feet ang layo. Parang ito, at saka yun ang dapat ang layo. Nangyari, dikit-dikit siya kaya hindi maganda yung pagkakatubo niya. Dikit na dikit masyado, kaya hindi sila makaporma. Kaya pag tumaas siya, makikita nyo, yung isa parang namamatay na yung isa, umiiwas na yung isa, dito sa punong kahoy, ito katulad ng kayumitong ito. Ayun, simple lang naman, para mamunga, bigyan nyo ng sapat na sikat ng araw, sapat na tubig. Kaya pag namumulaklak na yung mga bungang kahoy nyo, kailangan ng mga player, katulad ng mga bubuyog, langgam, paru-paro, yan. Bubuyog, langgam, paru-paro, kailangan yan para sa cross-pollination, para mabuo ng maganda at lumaki mga bungang kahoy nyo. Ano mang klase prutas yan, kahoy. Pero may paraan pa para mamunga yung bungang kahoy. Mamaya yan, pag-uusapan natin yan. Pero may pakikita muna ako sa inyo. Dahil umuusok na po dito. Yan ipapausok. Yan. Meron kaming puputulin na dapat ditong puno. Pero nung magtag-ulan, naglabasan naman yung mga bunga. At sabihin mong nalililiman siya. Yung mga puno. Ito pakikita ko sa inyo yun. Ito, pakikita ko sa inyo yung punong yun. Kahit na sabihin mong nasisiksik siya, nagbunga pa rin siya. Alam niyo, puputulin na sana namin Pero nang makita namin nagbubulaklak at walang dahon, itunuloy na namin. Ito, pakikita ko sa inyo. Itong mga kamyas na to, nagbubunga pa rin talaga. Ayun, meron pa sa taas. Ayun, meron pa sa tuktok. Pero sa taas na niya, namatay na. Dahil nga nalililiman siya. Kahit nalililiman, nagbubulaklak pa rin siya. Salamat sa biyaya nang binigay sa atin ng may kapal. Nagbubulaklak siya na natural na paraan. Ano, pag nagbunga yan sa kabundukan, ibig sabihin niya, organic kasi season. Papanahon. Pinaka-natural na paasin. Ayan. Sarap na gawing juice nito. Ayan. Pwede nyo gawing kamyas juice yan. Ayan ang mga kamyas juice. Dami Kung wala namang problema sa sikat ng araw, maganda yung pwesto niya. At hiwa-hiwalay siya at maganda yung pagkakaayos ng mga puno. Ang ibig sabihin ito, mamumunga ito na maayos. Pero pag hindi pa namumunga, may isang paraan dyan para mamunga ito. Ano yun? Tagayin. Yan, taga-tagayin natin. Pag tinaga-taga natin yan, ito, hindi pa nakakaranas ng taga-tagain para maging maganda ang pagkakabulaklak niya at magtuloy na maayos. Kaya tara, taga-tagain natin ang mga puno. Let's go! Itong mga lugar na ito, hindi pa ito natataga-taga. Kaya siguro, kukunti lang ang bunga niya. Pag nataga-taga ito ng maayos, dadami at magiging hit ang bunga nito. Kaya tara, samahan niyo ako mga kani. Tagayin na natin yun. Ayun, yung punong yun. Tara, let's go.
tagatagain natin. Ayan, nakita nyo yung punong ito. Yung punong ito, kailangan makaranas ng taga-taga. Pag ito tinataga-taga, ang ibig sabihin yan, magiging magandang bunga, magtutuloy ang bunga at saka magiging hitik. Dadami ang bunga niya. Kaya ganito lang gagawin natin. Ayan. Katulad dito, nataga-taga ko na minsan to pero konti pa bunga. Pero sa susunod na season, pagbubunga ng mga mangga, tataga-tagain natin to. Ayan. Tataga-tagain natin ganyan lang. Yan, tatagayin nyo yan. Para dumami at maging hitik ang bunga sa susunod na pagbubulaklak ng mga mangga. Yan. Yan, okay na yan. Yan, tapos yan, lilipat ulit tayo doon. Lahat ng mga puno dito, pagtatagayin natin para maging hitik ang bunga. Kaya tara, let's go. Ito pa. Yan, hindi pa ito nakakaranas taga-tagain. Pag tinataga nyo to, para maging maghihitik ang bunga. Ayan. Yan o. Taga-tagain natin ng konti. Ayan, hindi pa nakakaranas mataga-taga ito. Pero malaki na yung puno ng mangga. Ayan. Na, eto na, okay na yan. Yan, okay na. Lahat ng mga puno dito, pagtatagay natin para maghihitik ang bunga. Yan na, yan, okay na yan. Kaya hanggang sa muli po, ito po si Mr. Hanel po. Ay sana po ay lahat ng mga farmer nyo ay maging maayos at maging maunlad. Kung saan man po kayo sa dako ng Pilipinas, maraming salamat po. Like and subscribe. Salamat po. Hanggang sa susunod na video. Thank you.